Magandang gabi mga kababayan, One Talk PH nga pala mga kapatid. Nagbabalik po para sa panibagong talakayan mga kababayan. At yun na nga, ang ating pag-uusapan ngayon sa episode na ito mga kapatid ay ito ngang si Congressman Meow Meow. Na kung saan mga kababayan, tuluyan na pong tinanggal ng AFP bilang reserve force. Pero yung mga kapatid, meron tayong reserve force mga kababayan na abnormal. Pero nyo, sino ba mag-aakala na itong si Barsaga pala mga kapatid ay isa palang reservist? And yet mga kababayan, itong kanyang pinapakitang mga galaw ngayon mga kapatid ay masasabi natin kulang sa disiplina. May pagka-abnormal kasi kung gumalaw itong si Barsaga mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ayon dito sa balita po mga kababayan ng Abante, sabi dito mga kapatid, kinumpirma ng Philippine Army nitong Miyerkules, Oktubre 22 na tuluyan ng tinanggal si Cavite si Cavite Representative Kiko Barsaga sa Armed Forces of the Philippines, Reserve Force. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis Di Maala, naging epektibo ang delisment ni Barsaga noong Setyembre 21. So September 21 pa pala ito mga kapatid. Tawag nito tinanggal bilang reserve force ng ating bansa. Well, tama, tama yung ginawa ng AFP dito. Kasi mahirap mga kababayan na may ganitong klaseng sundalo tayo na kung saan parang wala po sa katinuan. Sabi pa dito, matapos ang pagsusuri dahil sa grave offense of misconduct. So yun po yung dahilan mga kababayan. And ayon pa dito, dahil dito hindi na pwedeng magsuot ng uniforme ng militar si Barsaga o maging bahagi ng AFP. Ayun, nakarma ka, Congressman Meow Meow. Biruin mo, reserve force ka. Reserve force ka pala. Tapos, yung pinapanigan mong political color ay isang pro-China. Diba? Kasi maka-DDS tong hinayupak na ito, mga kababayan. Reservist pala ito, mga kapatid, ng ating sandatahang lakas. Tapos kumakapit siya ngayon, mga kababayan, dito sa mga Duterte na isang kilala na pro-China. Baka mga kapatid, ito ba ang gamitin ng China para mag-espiya sa AFP kung hindi ito tinanggal ng ating sandatahang lakas? Kaya tama lang na tinanggal itong si Barsaga ng sandatahang lakas ng Pilipinas bilang reservist dahil mga kababayan, napaka-vulnerable po ng taong ito. Kaya pong paikutin mga kapatid sa palad nitong mga mapagsamantalang mga politiko tulad nitong nila Sara Duterte mga kababayan. Biruin mo, nauto ka ni Sara at nagpagamit ka rin sa kanila bilang isa sa kanilang propagandista. Member ka ng AFP, tapos isa ka sa nananawagan ng pagiging hati-hati ng ating bansa dahil lang sa iyong pinaglalaban na political colors. Ibang klase din mga kababayan itong si Barsaga. Sabi dito, si Barsaga na may ranggong private ay na-enlist sa AFP Reserve Force noong Enero Agis sa ilalim ng National Capital Region Regional Community Defense Group. Biruin mo yung ranggo niya mga kababayan, private. Private mga kapatid, may ranggo talaga. Tapos ganito yung kanyang ginagawa.
no? Tinuturuan niya maging hati-hati ang ating mga kababayan. Oh, taliwas po ito mga kababayan, sa isinusulong ng ating sandatahang lakas na pagkakaisa, no, ng ating mga kababayan. Dapat yung pinapatronize nitong ni Congressman Meow Meow is dapat magkaisa tayong mga Pilipino, no? Hindi yung ang ginagawa niya kasi mga kapatid, nakikiisa siya dito sa ginagawang destabilization ng grupo ni Sara Duterte. Biruin mo, nananawagan siya kay President Marcos na bumaba daw sa pwesto mga kababayan. No? Dahil corrupt daw itong si PBBM mga kapatid. Tapos ang gusto niyang ipalit kay President Marcos si Sara Duterte. Oh. Na merong pending na impeachment trial, no, dahil sa kanyang ginawang pagnanakaw sa pondo galing sa kaba ng bayan. Saan ka nakahanap ng ganyang klaseng mentalidad mga kababayan, no? Inuusig niya ang Presidente Marcos, no? Inuusig niya si President BBM at allegedly tinawag niyang corrupt mga kapatid, no? Tapos ngayon gusto niyang ipalit kay PBBM itong si Sara Duterte. Oh. May problema talaga sa pag-iisip itong si Congressman Meow Meow mga kababayan. Alam niyo, okay naman sana no, na makiisa ka, no, sa tawag nito sa kilusang anti-corruption. Okay lang naman sana yan no? Kung wala ka lang pinopromote din na isang political color, no? Ang problema kasi mga kabatid, no? Ayaw daw niya sa corruption. Pagod na daw siya sa corruption mga kababayan, no? Tapos ang gusto niyang ipalit sa presidente natin isang certified na corrupt din. Di ba? Saan nakakita ng ganyan? Sabi ba dito mga kabatid, matatanda noong Setyembre, inirekomenda ng Philippine Army Reserve Command, no, ang kanyang delisment. Matapos hikayatin ni Barsaga ang mga sundalo, pulis at reservist na sumali sa kilos protesta kontra korupsyon. Oh, biruin mo yan. Naging private ka na, no? Nagkaroon ka ng ranggo na private, pero hindi mo alam no, na itong sandatahang lakas ng Pilipinas, itong AFP, no, itong mga reservist ng ating sandatahang lakas ay non-partisan yan sila. No? Hindi mo alam na yung sangay na yan ng gobyerno ay non-partisan, tapos hinihikayat mo pa sila. No? Sinusubukan mo pa silang impluwensyahan, no, na makiisa sa inyong katarantaduhan noong Setyembre 21. Di ba? Private ka na niyan. Pero hindi mo alam na ang AFP, ang PNP, no, at iba pang sangay ng gobyerno na nasa ilalim ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay isang tawag nito non-partisan na sangay ng ating bansa, 'di ba? Tapos hinikayat mo sila na makiisa, no? Sabayan ka sa iyong mga ipinaglalaban na wala namang basihan. Ngayon tanggal ka, 'di ba? And mga kapatid, sa tingin nyo ba itong mukhang ito, kung sakali mang girahin tayo ng China, sa tingin nyo mga kapatid, yung mukhang ito, haharap kaya ito mga kababayan sa mga inchik? Panigurado mga kababayan, magtatago to sa saya ng kanyang nanay. Yan talaga ang sigurado dyan mga kapatid, magtatago to. Baka mauna pa itong tatakbo mga kababayan pag nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Pilipinas at China. Or the other way around tayo, baka ito yung gagamitin mga kapatid, ng mga Chekwa na espiya,
no, dito sa loob ng ating bansa pag nagkaroon ng giyera. 'Di ba? Kasi ito mga kababayan, sa mukhang ito, mga kabatid, nahuhulaan ko na po mga kababayan kung gaano po kaduwag itong ganitong klasing muka. Panigurado nito, gagawin niya lahat mga kabatid, lahat ng serbisyo i-offer niya sa bansang China, wag lang siyang gurgurin. Oh. Yan, panigurado yan mga kababayan. Wala sa muka nito mga kabatid na ipaglalaban ang ating bansa laban sa mga dayuhang bansa na gustong sakupin yung ating mga teritoryo. Hindi ko nakikita dito mga kababayan sa muka ng hinayupak na ito na ganun to mga kabatid. No? Ang nakikita ko dito is ito pa ang unang magtatraidor, no, sa kanyang mga kababayan. Or ito pa ang unang tatakbo mga kabatid pag nagkaroon ng giyera. Sabi pa dito mga kababayan, una nang sinabi ni Barsaga noong Setyembre na pwede umano siyang tanggalin, no, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Reserve Force, pero hindi raw kayang tanggalin, no, ang pagnanais niyang ipaglaban ang mga Pilipino. Ipaglaban ang mga Pilipino? No? Congressman Miao Miao, ipaglalaban mo ang mga Pilipino. Do you think, no? Ilan lang ba ang DDS? Sabihin natin nasa mga 32 million kayo. Balikan natin uli. Ilan ba ang populasyon ng bansang Pilipinas? 130 million plus tayo mga kababayan. Ganun kadami ang populasyon ng Pilipinas. Tapos sasabihin mo ngayon, ipaglalaban ang mga Pilipino? 36 million lang yung naniniwala sa'yo. 32 million lang yung naniniwala sa'yo eh. 32 million lang. And yung 32 million na sinasabi na supporters nitong mga DDS mga kabatid, hindi pa yan, hindi pa talaga yan buo ang tiwala sa'yo. Kasi the moment na birahin mo yung kanilang poon, no, na si Tatay Digong, panigurado yung 36 million na nasa likod mo. No, talagang pagtutulungan kayang sipain palabas. Di ba? Tapos ngayon, malakas yung loob mong sabihin na para sa taong bayan, no? Yung ipinaglalaban mo. Samantalang ilang mga Pilipino lamang, no, ang naniniwala sa iyong kakayanan. Majority ng mga Pilipino, di ba, walang tiwala sa iyo dahil hindi normal, Kung gumalaw ka kasi parang hindi normal. Hindi lang parang, hindi talaga normal. Di ba? Tsaka ito mga kabatid, ito nung ni-research ko, yung about dito sa balitang ito, dahil syempre gagawan nga natin ng commentary video mga kababayan, bigla ko pong napanood or biglang lumabas po ito mga kabatid sa search result ko. Pero mo, gusto mong ipaglaban ang mga kababayan mong mga Pilipino, tapos, no, meron kang mga ganitong malalaswang pinopost sa iyong social media. Ito na ba ang magtatanggol sa bansang Pilipinas? Ito na ba mga kabatid, no, ang magtatanggol sa karapatan, no, ng bawat Pilipino? Tingnan nyo naman kung gaano ka-immoral ang animal. Biruin mo yan, Public servant yan, mga kababayan, Take note, public servant po ito, mga kabatid. Pero may ganito mga post sa kanyang social media account. Immoral numero 1, mga kapatid. Talagang nakuha niya, no? Yung impluwensya ni Tatay Diggs nyo, mga kababayan. Tama ba yan? Di ba? Sabi pa dito, tayong-tayo na yan. Nang ina. Lupit, Ang lupit talaga ni Congressman Miao Miao, mga kababayan. Hari ng immoral, mga kapatid.
Baka karapatan ng mga immoral na kagaya niya yung kanyang ipinaglalaban at hindi karapatan ng taong bayan. No? Biruin mo, public official ka pero wala kang delikadesa. Nagpa-publish ka ng ganitong mga malalaswang larawan sa iyong social media. Biruin nyo yan mga kababayan. Ito na ba mga kabatid ang sinasabing makabagong kabataan? Oh, di ba? Ito na ba ang future ng kabataan? Mga kababayan? Oh, tingnan nyo naman mga kabatid. Wala talaga sa lugar itong si Congressman Meow Meow. Ito pa mga kababayan. No? Ang dami ko tuloy na research mga kapatid patungkol dito kay Congressman Meow Meow. Sabi dito ng Damdamin PH, meet the Barsaga family of Dasmariñas, Cavite. Galit sa korupsyon, gustong sibakin si President Marcos dahil corrupt daw si PBBM, pero mga kabatid, no, suportado ang political dynasty. Saan ka nakahanap ng ganyan? And mga kababayan, alam naman natin, no, kung ano ang meron sa tinatawag na political dynasty. Ang political dynasty mga kabatid, ginagawa po yan ng mga malalaking angkan sa politika para bakuran, no, ang iba't ibang posisyon ng ating gobyerno nang sa ganon, kung sakali mang gagawa sila ng katiwalian mga kababayan ay hindi po basta-basta nabubunyag sa taong bayan. No? Kasi nga, merong hawak na posisyon si ganito, si ganyan, nakamag-anak ni ganito. Diba? Yun ang purpose ng political dynasty sa Pilipinas eh. No? Binabakuran nila lahat ng posisyon, lahat ng pwedeng upuan sa gobyerno, nang sa ganon mga kabatid, no, kung sakali mang gagawa sila ng katarantaduhan, madali nilang mako-cover up, no, yung kanilang mga kamag-anak na nasa posisyon. Oh, galit sa korupsyon pero suportado ang political dynasty. 'Di ba? Napakagaling ni Congressman Meow Meow. Kaya tamang-tama lang ang ginawa ng AFP na kung saan sinibak itong hinayupak na ito. Palakpakan po natin mga kapatid ng AFP, ano. Tamang-tama lang po. Dahil itong mukhang to mga kababayan, no, hindi po sundalo, no, hindi siya mukhang sundalo mga kapatid. Mas mukha pa siyang espiya, no, ng mga incheck. 'Di ba? Mas mukhang espiya pa siya mga kababayan. No? Hindi siya mukhang tagapagtanggol ng ating bansa. Mukha siyang espiya ng kalaban ng ating bansa. Oh. Pero meron lang akong comment mga kapatid, ano, sa ating AFP. Kasi 'di ba, itong si Barsaga sinibak nila sa pwesto. Sinibak nila mga kababayan dahil sa kamangmangan nitong ni Congressman Meow Meow. Ang pinagtataka ko, no, bakit hindi sinibak ng AFP ito? 'Di ba? Itong ating vice presidente na kung saan pinagbantaan po ang buhay ng ating mahal na Pangulo, ang buhay ng ating mahal na First Lady, 'di ba? Bakit hindi sinibak ito ng AFP? Gayong ang pinagbantaan po mga kababayan nitong ating tawag nito vice presidente ay ang buhay mismo ng kanilang commander in chief na si President PBBM. Oh. Dapat i-call out natin ang AFP dito. No? Nasibakin din itong si Sara Duterte mga kababayan sa kanyang posisyon bilang kernel mga kapatid. Ito, basahin nyo. Davao City Mayor Sara Duterte Carpio was confirmed, no, by the Commission on Appointment of her ad interim appointment to the rank of Colonel mga kapatid of the Armed Forces of the Philippines. Bakit hindi sinibak ng AFP
itong si Sara Duterte, mga kababayan, bilang reservist, no? Bilang colonel, reservist, mga kapatid. Gayong pinagbantaan niya ang buhay ng commander-in-chief ng ating AFP. Dapat sibakin din ito, mga kapatid. No, itong ating vice presidente. Dahil iba po yung kanyang motibo, no, or meron po siyang masamang motibo, mga kababayan, sa commander-in-chief ng ating sandatahang lakas. No? Hopefully, mapansin tayo ng AFP. And gaya ng sabi ko sa inyo, mga kababayan, napakalaking bagay po ang pagsishare ninyo sa aming mga video na ina-upload dito sa aming mga YouTube channel. Tulad nito, mga kapatid. Itong si Congressman Meow Meow, no? Na hinikayat ang sandatahang lakas ng Pilipinas, ang PNP, no, na makisali sa kanyang walang kwentang ipinaglalaban noong September 21, ay tinanggal po, mga kapatid, bilang reserve force ng ating sandatahang lakas. Pero itong si Sara, no, magpahanggang ngayon, mga kapatid, sa pagkakaalam ko, reservist pa rin at nananatili pa rin siya sa kanyang posisyon bilang colonel, mga kababayan, ng reservist ng Armed Forces of the Philippines. Dapat ito i-dismiss din ito, mga kapatid. Itong ating vice presidente, no? Kasi nga, mga kababayan, ang kanya pong pinagbabantaan ng mga kababayan ay ang buhay na po ng commander-in-chief ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Hopefully, no, mapansin po tayo ng ating AFP. Anyway guys, hanggang dito na lang po, no, itong ating bidyong ito, mga kapatid. And once again, nagpapasalamat po tayo sa AFP dahil sa wakas, mga kapatid, tinanggal na po, no, itong si Representative Meow Meow Barsaga, no, sa kanyang post bilang private. Biruin nyo, private yung kanyang rango, mga kababayan, pero hindi niya alam na non-partisan itong sandatahang lakas ng Pilipinas at hindi niya pwedeng hikayatin sa kahit anumang political movement. Oh, isang patunay lang yan, mga kapatid, na mangmang itong hinayupak na congressman na ito. Dito na lang, mga kapatid, huwag niyo po sana nakalimutan i-like ang ating video at i-share, mga kababayan. Baka marinig po tayo ng AFP. At mag-comment na rin kayo dyan, mga kababayan, na inyong mga personal na opinion. Hanggang dito na lang. Adios.